Yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong gabi ng Sabado mga lods. Matindi, grabe. Mga idol, kanina, nako, pagkatapos ko mag-update kaninang hapon o tanghali, biglang nanundot mga lods. No? Nagkaroon tayo ng flash crash. Ang tawag nila doon, flash crash. No, sa ating XRP at sa iba pang mga token, mga idol, no? So kung titignan nyo kung yung inyong portfolio, may kita nyo na medyo nanguha mga idol, no? So punta na tayo agad doon ha. Pero bago ang lahat mga lods ha, like, comment, subscribe, click the notification bell, check nyo yung link dyan sa baba description, malaki matutulong sa inyo yan mga idol. So let's go. Dito kung titignan nyo mga loads no sa ating chart kanina nasa actually nauntog tayo sa 1.7. Ayun talaga yan mga loads no. Ayan no, 1.7 mga idol. Diyan tayo nauntog and then bumaba tayo. Ibig sabihin, for me lang ha, maraming naka-trigger ng dito, taking profits mga loads no. May mga 1.7 magbebenta kami, ganun, magte-take profit kami. So siguro pagbenta, ayun, nagsabay-sabay siguro. Minutes lang to. Mga idol, sa tingin ko may mga big time na whale na may, nasa GC nila na, mag-take profit tayo sa 1.7 ha. Mga big time na whale, no? And then, ayun, siguro, mga idol. So, talagang, tapos nakuha pa nila to, mga lods, so yung mga pumosisyon dito banda, no? Nakuha nila yan, mga idol. Grabe, buti na lang sa paanan tayo nakaposisyon dito, no? Pero ngayon, mga lods, naglagay na ako ng aking lock profit dito na which is mga nasa 50k, mga lods, kasi ito, nasa 70 tayo. Kanina, alam nyo ba, nag-90 na to nung umabot dito. Nag-90k yung profit natin. Pero ito mga lods, no, lock profit tayo sa 50k, mga lods, no, yan. So, kung bababa siya dyan, wala talaga. Mukhang ito yung pinaka dapat nating basagin. Meron ako nabasa kanina, na post ng magaling mag-TA, mga technical analysis lord, na ilang beses niya na daw sinabi na ang 1.7 ang pinaka talagang bubong o talagang untugan niyan. No, once na hindi yan mabasag mga idol, talagang baka mag-crash pa tayo lalo na magsi-September, 'di ba? Pero kung ayan ay mabasag mga lodi, mukhang lilipad tayo. Ayun ang sinasabi doon mga lods. No? So sa ngayon, dito tayo kasi parang 50% yan eh. Oh, ayan oh, mga lods. Andito siya ngayon sa 50% nung week at nung dulo natin, mga idol, no? So, sabi nga nila 50% good to sell and good to buy, no? Pwede na rin ako mag-take profit diyan, 70 o po 69 something. No, pero dito tayo mga idol, no? Sa 50. Panalo na tayo diyan 50k, no? Wala nang talo yan, mga lods, no? 50k na yan na malinaw. Okay, sa trade natin at nasa 3,000 pesos lang. Ayan, no? 2.5 nga lang 2.6 eh. Di ba? To, tapos syempre titingnan natin, no? Mamayang gabi, ano ba ngayon? Sabado na ngayon, mga idol eh. Kasi weekend din kasi talaga ngayon, mga loads, no? Alam niyo naman pag weekend slowly downtrend tayo, pero ang nangyari nga sa atin, nag-pump tayo kahapon. So ngayong Saturday, mga loads, susubukin mga idol kung ano ba dito? Maano niya, mapapanatili mapapanatili niya dito sa 1.4 pataas, mga idol, no? So sa 1.4 pataas to, mga idol. Pag ayan, sa mga ibang sa mga ibang crypto exchange umabot ng yung week nasa 1.06 eh. Mga dito, mga idol diyan yung week ng XRP, umabot dito, grabe naman yun. Ang dami talagang nakuha nun. Mga loads, no? Talagang yung mga nakaposition dito, talagang lugmok dun, mga lodi, ang tindi nun. Ito nga yung sabi, mga idol, ang tindi eh. Ayan, oh. Massive crypto flash crash. 500 million worth of late long position were liquidated as the market plunge. Ito na yung mga na-late, yung mga humabol, mga idol, no? Bitcoin, negative 2.5%, no? Ethereum, negative 5%. Solana, negative 11%. Yung XRP, tignan nyo, negative 37%. All of this happen within minutes. Minutes lang yan, mga idol. Talagang dagkadrugan, mga loads, no? So makikita natin kung babalikan pa 'tong week na 'to, mga lods, at kung sakali man
na kunin yung ating profit dito, yung lock profit natin na 50K, o di may pambodega na tayo, mga lods, no? Kasi kung kukunin yan, bababa, eh di may pambodega na tayo, mga idol. Diba? Waiting lang tayo. O magkakaroon tayo ng medyo mas malaking pera pang position. Kasi tignan nyo naman yung margin natin, yung kapital natin, $40 lang yan eh. Mga lods eh, di ba? So, ayan, mga lodi. So, ngayon, magkakaroon tayo ng $825. O, di ba? If ever, mga lods, no? At sana makarecover pa rin to, no? Magta-take profit na nga sana ako sa 80K eh, kung umabot ng 100K yun. Kaya lang hindi talaga na-break yung 1.7 eh, oh. Talagang ano, napigilan siya dito. Ang laki ng ano niya rito, untog oh. Ayun, saktong-sakto, mga idol. Oh, 1.7 no, grabe no. Ang tigas mo, ting, sabi nga nila mga idol. So ayan. At alam nyo ba, minsan sa mga ganitong chance, mga lods, talagang marami talagang nasi-shake out pagka ganito. Lalo na yung mga humahabol, talagang masakit 'yan. Kunyari humabol na sila, nakuha pa sila. 'Di ba? Kasi yung mga humabol na 'yan, may profit na 'yan nung umangat 'to. 'Di ba kunyari dito sila nakaposisyon, o kaya dito sila nakaposisyon sa banda na 'yan. Dito sa banda na 'to at dito sa banda na 'to nakaposisyon sila ng long. And then profit na sila diyan, mga idol. Sabihin na nating malupit na yung profit nila diyan. Ilang percent na. Kumbaga nasa hype na sila. Panalo, buti na lang nakahabol. And then kinuha sila bigla, pak. Ang sakit nun, mga lods. Talo na, kumbaga hindi na nga sila nanalo, yung profit nila hindi na nila nakuha, natalo pa sila. Yung kapital nila natalo pa. So, ganun kalupit ang crypto, mga idol. So, kailangan meron kayo talagang strategy dito, mga lods, no? Hindi yung basta-basta lang na taya habol, nako. Delicates yan, mga lods, no? So, sabihin nyo, ba't ikaw naman? Dapat kinuha mo na dito. Hindi mo naman alam na ganun yung mangyayari. 'Di ba? Siyempre, halimbawa, ito, siyempre, ang iisipin mo niyan, hindi, pabagsak na yan. Pwedeng ganun. Pwede, at least, naglagay ako ng aking 50,000 lock profit. Pero kung mangyari, mag-bounce yan dito at lumipad pa, di pasasalamatan ko lang yung sarili ko. Pero pag nakuha yan, sisisihin ko lang din yung sarili ko. So, walang sisihan sa ibang tao, mga idol. Kasi unang-una, ikaw ang pumipindot niyan, no? Ikaw ang naglalagay niyan. So, wag mong isisisi, no? Sa mga pinapanood mo, sa mga nangyayari sa iyo, no? Doon yung malalaman na kanina panalo na ako pero natalo pa ako ng ilang libo. 'Di ba? Kasi nga ganoon talaga, i-risk mo 'yun eh. Yung risk na kasi halimbawa, kinuha ko na siya dito sa 90 and then umangat pa siya. Yung ilang libo na madadagdag sa akin doon, ayun yung ni-risk ko dahil kinuha ko yung 90. Pero kung hindi ko kinuha yung 90 tapos natalo ako, ayun din yung risk ko. Kumbaga kahit anong kahit anong gawin mo, meron ka pa ring risk na iti-take, no? Kaya dapat bababaan mo lang, 'no? Halimbawa dito ako 50 kasi alam niyo naman ako si 50% boy, eh, 'di ba? So 50% lagi yung kinukuha ko. Etong tinaasan ko na nga sa 50% 'yan, eh, kasi kung 50% lang ang ilalagay ko, mga lodi, dito ako nakaposisyon, 'di ba? Ang 50% niyan, dito bababa ako pa ng konti. 'No? Kaya lang hindi na siya aabot ng 50K. Ito kasi sakto 50K, sobra pa ng mga ilang dollars, eh, 'di ba? 50K pesos, 'no? So ayun yung inano ko diyan. Ngayon, gano'n din 'yan, mga lods, 'no? Kasi nga dahil nga dito nauntog na itong napakalakas na week na 'to, mga idol, dito nag-bounce na siya. Ito hindi siya sobrang, kumbaga slowly siya. So may chance na maka-recover 'to. Sa tingin ko lang naman, mga idol, 'no? Ang pinakaano kasi niyan ito, sa akin, sa hulalysis natin, mga idol, itong week ng yung isang week na green, okay? It's either dito sa week na 'to na red, 'yan, or dito sa week na green, okay? So diyan siya magba-bounce. Itong range na 'yan. Ang sa tingin ko, diyan siya magba-bounce, mga lodi, 'no? So kaya dito ko siya nilagay medyo sa baba, okay? Kung tagusin niya man 'yan ng konti, mga idol, kung tagusin niya man 'yan ng konti para kunin yung mga katulad kong nag-iisip na diyan yung pinaka-range niya, 'no? Kung tagusin niya naman 'yan ng konti bago siya maka-rebound, hindi pa rin ako aabutin yung aking 50K lock profit, 'no? So gano'n yung nasa isip ko diyan. So hindi lang ako lagay ng lagay, meron tayong hulalysis technique.
So ayun 'no. Tapos dito naman, naku ito daw yung dahilan, mga idol, kaya tayo nagkanda leche-leche. Sabi ni Jim Cramer mga idol, Jim Cramer says investor should just buy Bitcoin. Bullish signal or top signal? Ibig sabihin, alam niyo naman si Inverse Cramer 'to, lahat ng sabihin nito is kabaliktaran. So, pag sinabi niyang buy Bitcoin, ibig sabihin sell Bitcoin kasi babagsak. Ganun yung mangyayari. So, maraming nag-post nito. Pero actually, pinost to ni Jim Cramer mga idol, August 20 pa daw. Yan ako si Grok August 20 niya pa, 22 na ngayon So, pero syempre naghahanap ng reason, dahilan ang mga detective natin sa crypto. Iniisip nila ito. Grabe yung flash crash talaga kanina. Ayan, isipin niyo crypto volatility is extremely right now. No, is extreme right now. In a matter of just a few minutes, a BTC dropped 2.85%. Ayan na nga, 21% nga dito yung XRP. We haven't seen volatility like this since October 2025. The crypto market is moving a lightning speed right now. So, if kayang bumagsak ng ganito kabilis, mga lord, syempre may chance din na pwede ring umangat siya ng ganun kabilis. Di ba? Ganun yung mangyayari. So, titingnan natin to, mga idol. No? So, malapit na siya dun sa range na sa tingin ko ay magbabounce siya. Okay? So, titingnan natin yan. Makikita nyo ano yan ngayon habang nagre-record tayo. Okay, so ito na nga Flash crash on XRP this morning, 1.7 to 1.05. Hindi ko nakita ng 1.05 kasi mga idol. Yung sa kanila sobrang babaw. Sa atin hindi naman umabot ng 1.05 1.3 ang inabot mga idol, di ba? 1.3, ayan Hindi ko alam kung ba't ganun yung sa iba. Tsaka kung titignan mo na yung RSI natin nasa babang-baba na to. Dali lang, tingnan sa 15 minutes. 15 minutes. Grabe pala yung Wala pa sa 50% yon yung kalahati na yon sa 15 minutes sa 1 hour. Ganon din sa 1 hour, ang bigat kasi mga lods sa 1 day, grabe sa 1 day. Grabe yung 1 day, talagang pababa to mga lods pagka ganito kataas sa 1 day Tignan niyo naman. 'Di ba? Talagang bababa yung niyan, yung RSI niya nasa 85 'di ba? So, kailangan diyan magtagal siya diyan mga lods, no? Magtagal siya ng konti. Ayan na, nakaka-recover na. Sabi sa inyo diyan magba-bounce Pero hindi pa yan, hindi natin alam mga lods, no? Ayan na, nag-bounce na siya ng konti. So, titignan natin. We'll see kung tama na naman tayo. So, ayan after the October 10 incident, after a years of improved market structure, after a billions in institutional capital entering crypto, a single liquidation cascade wipes 38% in minutes and recovers instantly. That's not a market, that's a casino with better lighting, no? Not a financial advice, educational purpose only. So ayan, kasi kahit naman yung mga matatagal na mga idol malilito rin kung ba't nangyari yung gano'n. 'Di ba 'no? Biglang nag-crash ta's biglang bumalik din. 'Di ba talagang parang nangunguha lang siya parang ang galing ni market maker para tayong tinutupol 'di ba? Pero mga lods tayo hindi naman tayo na diyan na alam na naman natin na 'yan 'di ba? Lagi naman nangyayari. Ilang beses ang tagal na natin sa crypto. Yung mga flash crash na ganyan, nakikita na natin yan madalas, no? XRP dips a little and you're already panicking. Nagpanic talaga yung iba lahat Nung nakita nilang bumagsak, iniisip nila didiretso na sa kangkungan. Meanwhile, this whale still sitting 3.71 million XRP long, 20x leverage. Grabe. 'Di ba? Yung iba nagpapanik, eto, yung long na position niya wala, nakatahimik lang siya, hindi niya man lang pinapakialaman. 3.9 million all-time PNL niya yan 64% win rate across 170 trades. He's not blinking a dip. Kumbaga siya relax lang. Pero yung iba, whale pa to mga lods ibig sabihin malaking pera talaga yung ginagamit niya, pinapatalo o pinapanalo niyan. Mga lods, pero siya relax lang. 'Di ba? Alam niya yung nangyayari, no? Hindi tulad ng iba na, "Uy, bumagsak na." Sabi ko sa inyo, wala na yun Sabi ko sa inyo, gaganon na. Ang dami na agad nilang sinasabi. Pero ito daw yung sabi, mga lodi, no? At sabi,
'Di ba ginagamit natin 'to 'pag bagsak yung market. Puwede pala natin gamitin 'to 'pag angat yung XRP pero gagamitin natin sa mga maagang nagbenta. O sabi dito, "Me calming down my bro who has sold all his XRP in $1 kasi umangat niya, 'di ba? So, parang nagsisisi ngayon 'tong camel. Oh, kasi nga binenta niya agad, eh, mga lods, eh. Oh, puwede puwede pala natin gamitin 'to sa mga gano'n 'no, yung mga maaga nagbenta. Bad trip, mga idol 'no. Ito good news 'to. Pakinggan natin 'to mga lods, matindi 'to. Ito yung mga puwedeng mangyari so nandito na naman tayo sa rumor 'no. By the rumor, sell the news tayo, rumor lang 'to, hindi pa siya sigurado, et cetera, et cetera. Pero siyempre once na mangyari 'to, alam niyo na 'yun, mga idol 'no. 'Pag kayo, nahuli, huli na talaga. So ito yung sinabi dito mga idol, sabi dito, "The Federal Reserve is being told to stand down as XRP gets green light as the US dollar alternative." Grabe naman yung 'pag nangyari yun, mga lods 'no. XRP yung gagamitin nilang US dollar alternative. So pakinggan natin yung interview nito mga idol. So the paths are leading to some form of a digital currency. So do you think it's coincidence that we're now at the exact same moment seeing executive orders and mandates come out, and in it there is talk of a coming Federal Reserve digital dollar? No, it's par for the course as far as I am concerned. I mean, how far along they are, I'm not certain. I have looked into this fairly deeply. There is some talk of going on the back of, let's say, an XRP or some. Sinabi yun mga lods 'no. Parang back siya ng XRP 'no. Some talk of going on the back of, let's say, an XRP or some other currency that's out there now that's functioning well and has been basically tested, and then putting a CBDC on top of that. That certainly could be achieved, and if it were, it could expedite how quickly this comes to the fore. I think Grabe 'no, mga idol. Imagine mangyayari sa XRP yun mga lodi, 'no, magiging alternative siya sa dollar. Oh my goodness, ang ganda nun mga idol. Mga lodi, matindi yun, 'no. Tapos isa pa 'to, mga lods, eto documented 'to ng Binance Square. Elon Musk working closely with Ripple CEO to get XRP to $600, sabi rito. Would make sense given the massive shift of media onto the XRP ledger powered by, ito nga yun mga lods, kasi magkakaroon ng X payment 'no, i-integrate ng ang XRP sa X payment mga idol, napakalaking bagay nun. Collaboration, and it could take XRP to unimaginable heights. Ripple CEO confirmed that they're working closely with Elon Musk, and this partnership could potentially drive XRP value up to $600 by integrating XRP into Musk X payment platform. They positioning the cryptocurrency to reshape the digital payment landscape. Ayan yung sinabi dito mga idol 'no. So maraming nagsasabi na alam niyo na yan, mga rumored lang naman yan mga idol 'no. Hindi pa yan mga confirm mga lods 'no. So ayan na, magba-bounce na ba? Oh, sabi sa inyo dito banda yan magba-bounce, eh. So pag nag-consolidate yan dito ng medyo matagal-tagal, halimbawa hanggang gabi, sa bagay gabi na pala, sorry. I mean, kasi maaga ako nag-record ngayon mga lods, 6:00 pa lang, eh. So aalis kasi ako. So ito, kapag mga umabot 'to ng mga ilang oras, 3 hours to 4 hours diyan na diyan siya nagko-consolidate 'no, puwedeng maging 60-40 yan 'no. 60% na mag-bounce siya dito, pero 40% din naman na baka dumiretso pa siya sa baba. Gano'n 'yan 'no, kasi game of probability tayo mga lods 'no, wala naman tayong kasiguraduhan sa lahat ng nangyayari. Kahit yung mga magagaling na analysis natin, walang 100% 'no, na dun mapupunta. Merong ibang plano yung market, mga idol. So hindi natin alam, okay? So waiting lang tayo kung mangyayari. Kumbaga sa lahat ng possibility na puwedeng mangyari dapat meron tayong, plan 'no, o puwede ko nang ilagay dito 'to diyan 'no, sa week na 'yan 'no. Oh, 'pag diyan ko siya nilagay, magkano siya, $959. Puwede naman diyan 'no. Kaya lang kasi parang pagka ganito, binabali ko yung sinabi ko na ano, na malaki yung chance na talagang dito pa yan, mga kumbaga puwede niya talaga kasing kunin 'to, eh. Sa tingin ko lang, mga idol,
pwede niyang kunin yung nandito. Okay, bago siya mag-bounce sa taas. Kaya lang kasi pag nilagay ko dito yung aking lock profit, tas nakuha, tas naiwan ako, pwedeng ganun yung mangyari. Mga idol no. So, nag-ano lang ako, sa akin lang naman yun. Kasi kanya-kanya naman tayong analysis mga idol Minsan tama ako, minsan mali ako. Madalas nga mali ako 'Di ba? So, kaya kailangan meron din kayo sa inyo. Huwag kayong umasa sa akin, mga idol, okay? So, ayan. Tapos dito mga lods, no? Ito yung pinaka last na news natin ng medyo malayo sa XRP kasi Sandbox, alam niyo yung Sandbox, mga idol? Sandbox hit by a major security breach as attackers mint 49 billion of unboxed sand, compromising its entire liquidity across BSC and Base. The team has confirmed the exploit and isolated sand liquidity on BSC and Base, while disabling bridging to end from both networks. Sandbox is preparing a compensation plan for affected LPs o LPs and urge user to avoid interacting with Sand and BSC and Base until further notice. So, ayan na naman yung mga ating mga hacker o yung mga attacker natin, mga Lodi, no? Hindi talaga hinto yan, mga Lods, no? Kaya dapat laging doble ingat. Sino ba may mga Sand pa ba? Ako, wala akong Sand Yung mga gaming token ko, wala na. Ang gaming token ko na lang, nasa Ronin Wallet, which is yung RON at yung AXS ko. Excuse, sa game. Hindi na ako bumili ng mga ibang mga gaming token. Dati meron pa akong Illuvium Ngayon, wala. Binenta ko na yung Illuvium ko. Mga idol, no? So, ayan. Basa tayo ng comment nyo, ha? Refresh natin. Okay. Ayan na. Matsala, salamat. Lodi, baliktad lang. O, yun nga. Pala yun. Sorry, idol, ha? Si Joem Ledo, shoutout sa'yo. Si Lettuce Garden. Kunin mo na, idol, habang mataas pa. Bababaan pa yan. May pag bumaba, ganun talaga. At least nandun tayo sa lock profit natin. No, hindi mo naman makukuha yun ng ng nasa dulo, mga idol Kasi pag nakuha mo yun ng kunyari, nakuha ko siya ng 90k tapos biglang umangat pa siya, sana umabot ako ng 150, di pagsisiyan ko pa yun, di ba? Parang alam mo yun. Okay lang yun, hindi mo naman perfect Wala mong perfect na pagkakuha mo ng pag take profit mo biglang bababa. Ano yun? Ikaw yung paborito. Uy, awit yung 32 USDT lang. XRP, ayoko. Mabulok sa trabaho, sabi ni Idol. Alam mo, ayaw mo na 32 USDT lang. Gusto mo malaki. Ilang ay, bawal pala magtanong. New gamer, ayan, pardon na yung necessary evil ng altcoin season na si Sam Bankman-Fried. Totoo ba to? Hindi ko nakita to ang dating emperador ng pump and dump, no? Ayan. Tingnan nga natin, totoo ba 'yan? Si Sam Bankman-Fried, mga idol, si SBM, no? Ang latest news sa kanya, Sam Bankman-Fried talk for 60 minutes on a New York stage, 19 days. Hindi yan Ito ba 'yon? Latest news from eto. Wala pa. Wala pa nakalagay I think it's being one dominant pa So, wala pa idol. Wala naman Ikaw naman It's Pinas News and thank you. Naka $2,000 USDT kay Shibo. Yun, congrats agad sa iyo, idol. Balato naman dyan. Ito, may dito, thanks button dyan sa baba. Ay, nako, awit yung, ito. Ay, sana. Cute lang ako. Ayan, shoutout si Idol Spot. Pwede naman i-spot lang, Lods. Wala namang yan. Goods na goods din yan. Boss, grabe ginawa nila. 3 seconds lang ata. Nag-red candle from 1.6 to 1.3. Ang kate. Liquidated long position ko. Ayun nga yung ginawa nila, mga Lods Nang liliquid na parang yung mga humabol, kinuha nila agad, mga Lods, no? Ayan, yung mga banda dyan. Mga banda dito. Ayan, ayan na. Dito tayo sa ating range, ang range ng ating hulalysis. Okay, baka bumaba pa yan. Kukunin niya yan Ayan, kukunin niya yan.
Yung range na yan. Baka tumagos pa siya diyan, no? Tas dito na natin malalaman kung dito siya babalik, no? Diyan na natin malalaman yan. So, wala pa. Wait natin mga idol. Okay, pero kung dito pa lang magba-bounce na, mahina pala siya, ano? Boss Jeb, nag-register na ako sa Bitget gamit link mo. Ayan, salamat idol. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, check nyo yung link sa baba ng video, description ng video natin. Ayan, no? Bitget. Mag-invest ako sa Bitcoin everyday hanggang Bitcoin halving event sa April 28. Ayan, love you boss. Shoutout from Korea. Idol, shoutout sa'yo na taga-Korea si Idol. TikTok best. Ayan, shoutout sa'yo Idol. Ingat ka dyan lagi. Si San Francisco, swerte nang nakapag-imbak ng 1 million XRP. Grabe naman yun. Parang mahirap na bilhin yun dati kahit 50 pa, nasa 0.50 pa lang eh. Yung 1 million dapat milyonaryo ka din nun sa totoong buhay bago mabili yun, mga loads, no? So, ayun yun. Swerte talaga nila. Pera na lang kung yung unang-unang mga labas pa. Loads, alam mo, maswerte mga kano. Meron silang presidente who thinks outside the box. Example, Loads, yung rate cut. Dapat sinusunod ni Powell si Trump kesa sa 1 PT GDP ng US. Kikita sila ng $60 billion. Takot kasi mga Fed mag-cut rates dahil sa inflation daw. Sabi ni Daddy, sa kanila dapat mag-cut kasi hindi cause yung success and growth ang inflation. Kaya sa option ko, nalalapit na una cut natin bullish ulit. Hindi ko intindihan yun Sige idol, lupit Larry siya, boss, ano madalas ginagamit mong leverage? Usually 50. No? Ayun na, kita nyo na mga lods. Kita nyo na? Dito na natin malalaman yan. Ang galing natin. Ano yung ina-announce ko, nangyayari. Yan dito natin mangyayari yan. Dito na siya maglalaro niyan, sabi ko sa inyo, no? Dito na magdi-decide ang market kung kukunin niya, no, yung mga liquidation dito kasi medyo humaba dito mga idol Ayun, no, nakita niyo to. Medyo humaba diyan, so medyo maraming nag-position diyan, mga loads, no? So pwede niyang kunin yan. Pag kinuha niya yan, damay na tayo diyan. No, dito tayo. Yung lock profit natin na 50k tatamaan na diyan. Pero pwede rin naman mga idol na dito siya kasi medyo mabigat na yan, mga loads Kailangan, kumbaga, marami na magbibenta rin yan, mga loads, pagka ganyan. So, yan, pag nung inabot niya yan, imagine kung tanggalin ko to. Kung kanina, tulad ng sinabi ko kanina, dapat dito ako, di ba, pupesto? Ayan, dito. O, kung pumesto ako dito, sinapul na ako, mga idol. Ngayon, dito, yan, pwede na siyang mag-decide dyan kung mag-i-stay ba siya dyan, mga lodi ng konting oras bago siya bumalik. O yan, medyo pabalik na nga siya. Pero, pangit yung ganyan Kapag kaganyan, baka bumaba to Dapat magtatagal siya ng konti dito sa range na to. No? Dun, parang pagiging pundasyon niya yan mga lods no? Para lumipad or bumaba. Ganun yan, mga lods. Pero pag kaganyan, talagang matindi yung market ngayon, mga lods, no? Medyo namamanipula talaga, mga lods. Kita niyo naman, sabi ko sa inyo, kung gaano kabilis yung baba niyan, tulad nito ulit, baka ganun din, baka bawi rin agad. So, hindi natin alam. Basta yun yung point ko, no? Yung thoughts ko dyan. Dahil na tinamaan na yung range na inaasahan natin, pwede na siya dyan, mga lods, no? Dito na magdi-decide to, mga idol. Pero dahil sa sobrang haba na yung momentum ba, tinitignan natin yung momentum kasi, mga idol Yung momentum ng drop, no, talagang medyo tuloy-tuloy dito hanggang nakuha niya rito. So, chance na ba o oras na ba para mag-bounce, mga lodi? No, ganun yun kasi pagka ganyan, kukuha na ng momentum diyan kung saan papunta. No, kung babagsak na siya or bibigay na siya dito. Ganun lang 'yan, mga idol, no. Grabe, parang naririnig ba ni market yung sinasabi ko? Parang ginagawa niya. Nagawa mo ba yung sinasabi ko? Ayan mga lods Tapos punta na tayo sa boss, ayun na, no, 50 usually. Parang magko-correct na si XRP. Pwede naman, mga lods. Check natin yung Bitcoin kung ano nangyayari sa chart. Kasi minsan, ganun din nangyayari. O dito, ganun din nangyayari sa Bitcoin, mga lodi.
Gumaya, ayan, oh, halos parehas, oh. Uy, ang ganda ng posisyon ng Bitcoin, mga idol, parang double bottom 'to, oh, double bottom 'yan, mga lods, ta's ang ganda ng ano, structure, oh, diretso, mga idol, oh, diretso. So, ang mangyayari niyan, puwedeng dito tatakbo 'yan, mga idol, naku, maganda-ganda 'to. Ayan, sa square na 'yan, 'no, dito siya maglalaro, mga lodi, ayan, jeng, jeng. Diyan siya maglalaro. Puwede lang, naisip ko lang, mga lods, hindi naman tama, hindi ko naman sinabing tama yung sinasabi ko, 'no, pero ang ganda, oh. Double bottom, mga lods, kita niyo? Hmm. So, titignan natin kung anong mangyayari. Saan na tayo? Unrealized profit, ha, 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 happy now, iyak yan later. Ba't kayo iiyak kung may panalo ka? 'Pag nag-dump ulit 'yan, 'pag nag-dump ulit 'yan ta's hindi ka naglagay ng lock profit, iiyak ka talaga dun. It's a bull trap. Kung ako 'yan, lock profit, hindi nga ikaw, dapat ginagawa mo. Nag-realize profit ko, ikaw na nagsabi walang nakakaalam. Wala nga, kaya nga nagkakaroon tayo ng probability ano 'no, na strategy. Naglalagay tayo ng lock profit at stop loss 'no. Top o bottom na 'yan, kaya madami na napopomo, na mga baguhan dito. O sabi niya ito, nagrereklamo. Parang mukhang hindi ka nakaabot. Inggit yarn. Sabi, hindi, joke lang, idol. Okay lang yun, may strategy tayo, hindi tayo matatalo. Ang kulit mo nun, tumaas na ng napakalaki, di ka man lang naglagay ng lock profit. Matatalo ka talaga yun, tawag sa'yo nun, ano, syunga. Tawag sa'yo dun, syunga. Di ba? Ernesto Gabud, ayan, shoutout sa'yo. Sino yun? Si MJ Trades, ayan, mukhang trader pala to eh. Ba't ka galit? Si Cela Villa, shoutout sa'yo. Si Winfredo Junior Corton. Ayan, Good afternoon, Boss Jeff. Saan po natin itatago yung ating XRP natin sa cold wallet? Yung cold wallet at hard wallet, halos pares lang yan. Pag hinayaan lang po ba natin sa exchange na nakalong, mawawala po ba yung account? Hindi po mawawala, mga idol, no? Wala pong mangyayaring masama. Kaya lang, kung gusto mo lang talagang ingatan, no? I-self-custody mo yun, kailangan meron ka kumbaga mas magiging ano ka kasi, komportable ka pag meron ka talagang cold wallet o hard wallet, no? O ayan, hardware wallet, which is yung Trezor, Ledger at kung ano-ano pa. Ang hot wallet naman, ito yung mga hot wallet. Ayan, yung Ronin, itong MetaMask. Ayun yung mga yun, no? So, hardware wallet tsaka cold wallet, ayun yung Trezor, Tangem, Ledger, ayun mga yun. Nasa inyo yan, no? Kasi syempre sa history ng crypto, kahit na pag nasa crypto exchange kasi mga idol, hindi mo hawak yung asset mo. Hawak yun ng crypto exchange. 'Di ba? Magta-transact ka doon para makuha mo. Parang ano, parang pag nasa crypto exchange ka, yung asset mo is nasa bangko. Ayan, nasa bangko. Pero kapag nilagay mo siya sa hardware wallet, nasa iyo siya mismo. So ganun, no? Kahit na kasi kapag nasa bangko, pag sinabing ipi-freeze ng gobyerno 'yan, pag kinuha ng gobyerno 'yan o kaya inano ng something o kung ano man mangyari na hindi natin gusto, wala kang magagawa kasi nandun yung pera mo. Hindi ka alangan naman pipila ka pa, ganun yun mangyayari, 'di ba? Pipila ka pa para makuha mo yung pera mo, pahirapan ka pa lang, ganun. Ganun kapag nasa crypto exchange. Hindi ko sinasabing mahirap kumuha ng pera sa crypto exchange, halimbawa lang yun, no? Kung ano yung parang example na pagkakaiba pag nasa crypto exchange at nasa hardware wallet, no, mga idol. Arnel Sapitanan, shoutout sa iyo. Si Mark Anthony, $40, 50x, mahiwaga talaga ang crypto. High risk, high reward talaga. Parang aabot pa ng $2, idol. Sobrang blessing na. Pag umabot yun, hindi. Wala eh. Ayun na, bounce na. Nasa BTC pala tayo. Ayun na, bounce na to. Sabi sa inyo dyan eh. Galing ko Tama naman yung hula natin na dyan magbabounce, di ba? Hula lang yun, mga lods. Tumama lang. Mark Anthony, imagine kung idol 1K USDT yan. No? Kaya lang wala eh. Wala tayong 1K USDT noon eh. Mga lods. Kasi mas
Pag meron akong 1K USDT, mas iniisip ko na ibodega siya kaysa gamitin siya sa trade, no? Sa leverage trading. Magti-trade ako ng leverage, maliit na pera lang. No, ganun lang po 'yun, no? Kasi kapag nasanay kang mag-trade ng leverage trading na malaking pera, magiging taong grasa ka sa mga susunod na taon. Bad 'yun, no? Matuto tayong mag-ipon, mga lods, no? Nagbubodega lang tayo, ganun, 'di ba? Grabe ka, idol, isa kang alamat. Oh, ayan, sabi ni Mark Anthony. King Shangsheng, si Giancarlo, yep, that's me with 1,000 XRP, ay 10,000 XRP, and OFW, nasa, ano to? For my retirement. Meron 10,000 XRP pala. Si Giancarlo pala yon. Tigil na ako dyan. Unless mag-below $1, dun lang ulit ako magdadagdag. Okay. So, imagine si Idol, meron siyang 10,000 XRP. Nabanggit ko siya kanina eh. Dati kasi sinasabi niya yon. So, ano na siya? Chill na siya ron sa 10,000 XRP niya, no? Pag bumaba pa, yun, saka siya magdadagdag. Napakaganda ng strategy ni Idol. Ibig sabihin, hindi siya mainipin, no? Ayan. Joseph Berdin, shoutout sa iyo. Si Julius Bukay, bababa pa kaya sa September loads para makabay ulit. Ayan, sabi ni Idol. Hindi natin alam, walang kasiguraduhan yun, Idol. Pengway Coin, shoutout sa iyo. Sino isa? Si Junpan. Junpan, ayan na. Sa mga hindi pa nag-TP, binabawi na. Pera na, naging pera na pa. Ang tulis ng ipin. Grabe kasi yung babae, no? Biglang bagsak, boss. Dapat lang bumagsak kasi nasa resistance na. Tapos konso ulit. Ayan, sabi ni Idol. Ramil, shoutout sa iyo. Si Kreken sa Hoto, 80K boss, how? Ayun na. Ganon yung ano natin. Ayan, ngayon nasa ano lang to, 67. Ayan, 68 kasi bumaba eh. Pero kanina nag-90 na yan banda dito. No, so tama na naman, nag-recover na, sabi sa inyo eh. Tagbabasagin niya lang ng konti yan, bago siya mag-recover. Galing ko talaga, dapat talaga magaling ako eh. Dapat mayaman na ako eh, kaya lang wala eh. Ulala ISIS lang eh, mga idol eh. Idol, yung mga nasa screenshot mo noon na walang bilib sa XRP, pwede mo na balikan. Nako, hindi pa, Idol Aaron Pomar. Pwede mangyari yan kapag pag mga siguro babasahin ko yun pag nag-double digit na XRP, mga idol, no? Kasi, syempre, basta, ganun yung plano ko eh. Pag nag-double digit na siya, pwede na. Pero ngayon, medyo mahina pa eh. Kumbaga, hindi pa siya ganun ka, pwede mong ipagyabang eh. Baka mamaya pag pinag-iba mo, biglang bumagsak ulit. Iyak ka, babawian ka na nun. Babawian ka ng mga yun. Pag mga double digit na, pwede na yun. Jemby, De Vera, nakasabay din ako sa iyo dyan, Boss Jeb. Nag-TP lang ako ng 1.3. Sayang, pero at least naka-take profit, abang-abang. Oy, shoutout sa iyo, Idol. Congrats sa iyo agad. Pengkalag, shoutout sa iyo, Idol. Si Angelito, Geraldizo. Ayan, shoutout, Idol. Si Heto na, patunugin mo yung paakyat naman. Ano yun? Anong patunugin natin? Yung camel natin na medyo maganda. Wala eh. June Roblox TV. Lodi, question about sa BitGet. Nagtry ako mag P2P na wala yung option ng GoTime, GCash, Maya at Citibank. Simbank. Paano ma-withdraw? Hanap ka lang doon na merong mga ganun. Kasi minsan kung ano lang yung available doon sa mga nagpi-P2P. Halimbawa ako, ang available ko lang na pwedeng gamitin ngayon is Maribank. So wala akong GoTime, wala akong GCash, wala akong Maya. Pero bukas may available na sa akin. So hintayin mo lang, mga lods. Tsaka meron ka namang nakasave dyan eh. Hindi ko kasi pwedeng buksan dito yung P2P ko eh. Di ba nga may Gcash, Oo. nakalang Gcash po doon na yung transaction mo. Oo. Kasi nga, makikita naman yun sa mga pwede niya, Oo. P2P, di ba? CIMB Bank. Makikita, CIMB pala, sorry, hindi Simbank, ayan. Hanapin mo lang doon, mga lods. Pwede nyo i-filter yun po. Pwede mo ring i-filter daw yun, sabi ni boss. Banks or... Kung ano yung bank lang na available mong gamitin. Si Rezo, lampas 3 USD. Idol, hindi ko binenta hanggang ngayon. Nagdagdag tayo ng bodega. Shoutout sa iyo, Idol, si Rezo. Si Clavi. So kapag yung SEC crypto regulation lang ang meron SEC
ang meron control kung ano kang yung pwede at hindi pwede. Hindi gaya kapag napasa yung Clarity Act, nakalatag lahat ng mga dapat at hindi dapat sa crypto. Pwede, ganun nga, idol. Medyo alam mo, medyo mahirap ko pa explain yan kasi wala pa namang nilalatag yung SEC tsaka yung yung CFTC. No? At kumbaga, ang pinapoint ko lang doon, kapag si CFTC tsaka SEC yung gumawa, baka lalong hindi magustuhan ng mga Democrats yun. Kasi di ba, nag-aano nga yung Democrats na ayaw nila na ang sumulat ng batas ng Clarity Act mga crypto guys. Di ba? Ngayon, ang gagawa ng rules kung sakali ang SEC tsaka CFTC mga crypto guys yun. Hindi katulad ng Clarity Act, merong mga Democrats na payag na. No, konti lang talaga yung mga hindi pa. So, mas lalo silang mamroblema kapag ang rules ng CFTC tsaka SEC yung ginamit ng mga crypto ngayon. Yari sila ron. Kapag lahat napalitan na ng robot, pagpaparami na lang lahi ang gagawin ng tao. O, ayan, pwede. Sabi nga ni Elon nun, di ba? Sasahuran na yung mga tao para di magtrabaho. Naalala ko bigla yung anime na my wife is no emotions. Yung lalaki, pinakasalan yung robot maid niya. Yun. Yung emotion, ano ba yun? Yung pinapanood natin, boss, companion. Companion, mga lodi. Hindi emotion, sorry. Ano ba spelling nun? Companion. Ayan, companion. Ito, movie, 2025. Ayan, Ayan yung robot yung babae dyan, mga lods. Alam ko meron na nito sa Netflix eh. Kakapasok lang sa Netflix, Ang ganda din yan, mga lods. Ayan. Pero yan, talagang grabe, may emotion siya. Gusto niya na nga maging tao, yung kulit niya eh. Oscar Paicon, shoutout sa'yo, Anli Popcorn. Ganda ng gising ni Idol. Dalawa pang one leg down bago mag-bull run. Pero congrats sa mga nakasabay sa liquidation ng mga nakashort. Sabi ni Lettuce Garden. Jeremiah, grabe, paldo-paldo boss. Ayan, XRP to the moon, sabi ni Joseph Bok. Nonito Donaire, hindi. Nonito Gorolan. Ayan, shoutout sa'yo. Grabing bagsak bigla. Bigla nga bumagsak. Ayun na nga, nagkabiglaan niya eh. Santos Jandel, shoutout sa'yo. Pagkalabas, like agad, Lodi, game plan natin dyan, Lods. Ako, wala pang game plan. Laki ng binaba ng portfolio ko. Unting days lang, Idol Aldrin. Si Marisa Plantilla. Shoutout sa'yo. Si MCLLTV. Si Buds TV. Si Phil Habis, Idol. Shoutout sa'yo. Skyrocket na ba, Boss Jeblo? Shoutout po, Lods. Sabi ni Idol. Si Books, good talaga ang morning loads. Nakahanap ng position. Yun si Idol. Saan hindi ka na-liquidate, Idol, ha? Si Rezo Joynil, shoutout sa'yo. Si Sherman Matabang, ayan, shoutout sa'yo. At si Books ang nag-champion sa atin. Okay, so ngayon, tingnan natin, one last silip. Ayan na, mga loans, no? Sabi sa inyo, pwede na siyang bumalik. Pero, hindi pa yan sure, mga idol, no? Ayan, kumbaga nagkakaroon na siya ng leg up. So, hintayin na natin yung wave niyan, mga lods. Kasi kung tutusin, parang ano lang din to eh. Parang double bottom din to katulad ng ng Bitcoin. Kaya lang, ang haba lang ng wick niya. Kung tutusin, hanggang dito lang dapat yan eh. Yung wick na yan. Diba? Ang haba lang ng wick niya eh. So kung titignan mo, parang double bottom din siya. Diba? Diyan mismo sa ginuhita natin. Grabe. So, yun. Ayun ang news natin ngayong gabi, mga idol. Sana kahit papano meron kayo na-realize, natutunan na ganun, na pa ganun. Sa mga video natin ngayon, mga idol, maraming salamat. Always yan. Everyday, mga lods, no? Magandang araw sa inyo, mga lodi. Like and subscribe and click the notification bell. Check nyo yung link dyan sa baba ng description. Okay? Love you all, mga lods. Kita-kits sa sunod na video. Magandang araw sa inyo at What's up, what's up?